dear beloved, Boss Mike, Cervera! Kino-commemorate yung EDSA anniversary, but then some are saying na bakit hindi siya na-declare as non-working holiday gaya dati. May we know the wisdom of Malacanang? Bakit idiniretso from since I think 2023? Uy! Kayo naman huwag nyo nga inaaway si Kix! Inaaway nyo si Kix eh! Pambira kayo yan, kayo magaling sa basang ko. Hoy! Huwag nyo inaaway si Kix ha! Tropa natin yan, tropa. Eto na, tuloy natin tong interview kay itong press ko ni Attorney Claire. Pasok! Hindi na siya na-declare as non-working holiday. Yes, as of now, February 25 is declared a special working day. And I think it is the prerogative of the President. Ibig sabihin mga kababayan, prerogative ni Pangulo yan. Kung gusto niyang i-declare ang holiday, holiday. Kung hindi, hindi. Wala tayong magagawa doon, mga kababayan. Wala tayong magagawa doon. Prerogative ng Pangulo yun. Tuloy. And when we say special working day, still, there is encouragement to people to commemorate, Correct. to join any event, and it will not hinder any activity Correct. to commemorate the EDSA People Power. But isn't this an effort, ma'am, from Na? Malacanang? Kasi yung mga critics sinasabi na gusto nang burahin yung part na to ng history ng bansa. Nako, yan naman tayo eh. Ito lang mga kababayan yung naratibo ng mga DDS na dilawan. Mga kababayan, bakit kailangan, mabubura ba ang kasaysayan? Hindi na ho mabubura ang kasaysayan. Kayo naman eh. Kung gusto ninyo, di ba? Gawin yan. Di ba ginawa nyo pa nga istorya sa libro eh. Ginawa nyo na nga yan saan? Mga textbook. Ano pang gusto ninyo? Kayo talaga oh. Hindi na ho mabubura ang kasaysayan. Nabubulol na ako. Mga kababayan, ang kasaysayan na yan. Wala na hong ano pa dyan. Wala na pong mababago dyan. Walang mababago sa kasaysayan dahil nangyari na yan. Parang gusto nyo. Ganito. Bigyan ko yun ng example, mga kababayan. Yung kasaysayan bilang magjowa na naman. Di ba? Di ba? Nagkaroon kayo ng ng magagandang alaala. Nagkaroon kayo ng pangit na alaala. Pangit dahil nag-away kayo, hindi maganda yung paghihiwalay ninyo. Yan, nangyari yan. Yan ay kwento, istorya, history. Magandang alaala, nag-date kayo saan? Victoria Court. Kung ano-ano ginawa nyo ron, kayo lang nakakaalam nun. Diba? Nandyan na lumuhod, dumapa, tumihaya. Diba? Magagandang alaala ba yun? History nyo yung dalawa. Yung ba'y mabubura pa? Hindi na ho mabubura sa alaala. Nang alin? Ng mga tao. Kung ano man yung mga dumaan nakalipas. Ang problema eto. Pakinggan nyo ako mga kababayan. Ang problema kasi, hindi kayo makamove on. Diba? Hindi makamove on yung mga dilawang DDS. Sa mga nangyari ng mga nakaraan. Huwag kayong magpaalipin sa mga nakaraang kung ano man. Kung masama, mabuti man yan. Ang kailangan lang, mag-move on. Move on. Ganon. Parang sa jowa lang uli yan. Hanggat hindi kayo nakaka-move on sa inyong ex, sa inyong nakaraan, hindi kayo makakatagpo at wala kayong karapatang magmahal uli ng bago. Diba? Siguro naman maliwanag yung paliwanag ko. Tama ba mga kababayan? Hindi ako galit, ganito lang talaga ako. Diba? Evangeline Sanchez, tama ba? Hindi lang sila makamove on. Kasi, putik na yan, tagal-tagal na nangyari. Yan na yun, history na yan. Nakatala pa nga yan saan? Sa iba't ibang mga mga nilimbag na mga libro. Paano mawawala yung history na yan? Okay na yun.
Mag-move on na nga kayo. Move on, move on. Tapos, yun lang yun. Okay. Again, yan na naman ay kanilang mga opinion sa mga balak na tumuligsa sa Pangulo at sa Correct. pamahalaan. Unang-una, isipin po natin, Ah, mayroon po bang pinahinto ah, ang Pangulo na, na anumang activity naman. na patungkol dito sa commemoration ng EDSA people? Correct. Oh, tama si Atty. Ang galing. Na-real talk kayo, no? Warak kayo ngayon. Meron po ba? Ni Minsan! Meron po ba kayong maalala na pinahinto ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-alala ninyo sa inyong pag-EDSA-EDSA? Wala namang pinahinto. Hindi naman namin kayo pinipigilan. Alalahanin nyo yan, magmuni-muni kayo. 'Di ba? Pumunta kayo ng Paris. Tapos, doon, tumayo kayo doon sa harap ng Eiffel Tower. Alalahanin nyo yung EDSA 1. Noong araw, ayun, may madre, may pare, may mga sundalo, at kung ano-ano pa, 'di ba? Yun, alalahanin nyo. Tapos ano nangyari? Lumipas ang ilang dekada, meron ba tayong napala? Meron ba? Ilang dekada ang lumipas pagkatapos ng EDSA 1? Ang tanong, meron ba tayong napala? Lumago ba ang Pilipinas? Napalago ba ng mga nang-agaw ng kapangyarihan? Ha? Hindi naman. Wala naman pong nangyaring gano'n, Hindi po lumago ang ating ang ating bansa. Bagkos, mga kababayan, lalong lumaganap ang korupsyon, droga, at kung ano-ano pa. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Dapat man lang, kung kayo, aalalahanin kanyo, kailangan mahalaga yan, ganito. Dahil history yan, dapat alalahanin ninyo. Sana man lang, sana man lang, may maganda kayong masasabi na na nangyari. Meron tayong nag-gain. Meron tayong naging benepisyo sa ginawa nyong EDSA 1 na yan. Di po ba? Di ba? Kaso wala, mga kababayan, wala naman tayong napala. Lalo lang tayong nabaon. Sabi nga ni, Sir, ni Chris, oo. Di ba? Wala tayong napala, mga kababayan. Kaya pasensya na. Oo, kung gusto nyong alalahanin, gunitain, o ano pa man tawag ninyo dyan, bahala kayo. Pero isa lang may maipapayo ko sa inyo. Na-imbento ang move on para gawin ninyo. Di ba, Nixon Ducay? Na-imbento ang move on para gawin ninyo. Gawin niyo na ngayon. Ngayon! Gawin niyo na. Since the time po na siya ay naging Pangulo, wala po tayong nadinig na anumang pagpapahinto. Correct. Na anumang events, any activities na maaaring mag-commemorate ng nasabing event. And at the same time, pansinin po natin paano po mabubura ang history. History is history. Correct. Yan yung sinasabi ko. Tama, attorney. History is history. Pero nakaraan na. Parang yung jowa nyo, hindi kayo makamove on. Bakit? Ito tanong, maiba naman tayo. Ito tanong ko sa inyo. Hoy, wag kayong mga ipokrito dyan, Wag kayong ipokrito. Di ba? Meron kayong mga jowang hindi nyo ma-move onan. Hindi kayo ma-move on. Bakit? Sige nga. Bakit hindi kayo makamove on sa mga jowa nyo? Sige nga. Parang ganun lang yan. Ayoko naman sabing kasi masarap. Di ba? Di ganun eh. Yung bang, pag naalala nyo mga kababayan no? Ganun. Apektado si Jen Angeles, no? Di ba? Nagimas gamin. Ay, di. Ako Hoy, iba. At Ate Evangeline, ako, pag wala na. Ganun ako. Alam ni Jen Angeles yan. Opo. Pag wala na. Kahit makita kita, wala na. Siguro may maalala. Maalala mo yung mga panahon na may mga tunog at mga nasasabi kayong kayo lang ang nakakarinig.
Pero tapos na. Di ba? Oh, attorney, balikan kita. Baka mamaya mapunta sa akin tong issue. Nandito sa tabi ko si Jen eh. Tuloy. So hindi po kakayanin po lang ng presidente na ito ay mabura Correct. sa ating history. Correct. Ano ba magagawa ni Pangulo dyan? Sige nga, ano ba magagawa ni Pangulo? Na buburahin niya yung history? Hindi na mabubura kahit sino. Oo, maliban kung lahat ng tao magka-amnesia. Pag nagka-amnesia lahat ng tao, mabubura talaga sa isip natin yan. Di ba? Kasi mga kababayan, dalawa yan. Wag niyong iisipin na kayo lang ang nakakaalala niyan. Positive, negative ang nakakaalala diyan. Positive sa inyo, oo, maganda para sa inyo. Paano naman sa mga Marcos loyalist? Maganda ba yan sa alaala nila? Siyempre hindi, di ba? Pero yung mga Marcos loyalist, naka-move on na. Move on na sila, kayo na lang natitira dyan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mag-move on na kayo. Oo, kasi hanggat hindi kayo nakaka-move on, walang mangyayari sa buhay ninyo. Di ba? Oo. Pero what do you want to tell those universities and colleges na nag-decide to suspend their classes today to commemorate the EDSA anniversary? They are given the freedom to do that. Oo Kaya- naman. Ang tanong, bakit daw yung mga nag-suspend ng mga eskwelahan, yung mga university, ha? Binigay naman ni Pangulo. Pinigilan ba ni Pangulo yan? Hindi. Hindi naman pinigilan ni Pangulo. Ano problema ninyo dyan? Bahala kayo. Gusto nyong pumunta ng EDSA? Gusto nyong isara yung eskwelahan para dyan? Go ahead! Doon kayo pumunta. Ano nangyari? Di ba? Nagkita-kita kayo doon. Ano sabi? Nagkita-kita yung mga matatandang naging parte ng EDSA 1. Nagkamustahan kayo. Tanungin nyo sarili ninyo. Itatanong nyo sa sarili ninyo. Ilang dekada na tayo Mula nung nag-EDSA 1, may nangyari ba sa bansa? Ganon. Wag nyo sasabihin, hanggang ngayon, wala pa. Si Pangulong Bongbong Marcos, tuloy-tuloy yung ginagawa niyang pagbabago para mapaunlad ang ating ekonomiya at ang ating bansa. Kaya mga kababayan, isa lang masasabi ko. Sa mga kababayan natin na hindi makamove on, mag-move on na kayo. Kaming mga loyalista, move on na dyan. Dapat nga kami yung hindi makamove on. Bakit, mga kababayan? Kasi ang hindi nakaka-move on, yung mga nasaktan. Pero baliktad ang nangyayari dito. Yung mga nagtagumpay nun ang hindi makamove on. Yung mga nakasaktan, nakamove on na. Yan ang masakit yan. Pero inyo, nakikita nyo kami, nakamove on na kami. Naging presidente pa yung anak nung pinatalsik nyo. Paano hindi kami makakamove on? Di ba? Tama po ba mga kababayan? Grabe, ang haba na ng live natin. Anyway, mga kababayan, hanggang dyan na lang. Attorney Claire, tuloy-tuloy mo lang yan. Opo, Ako, naniniwala ako kay Attorney Claire. Kayo rin dapat. Ano po? Sa mga naniniwala kay Attorney Claire, paki-press 1. Muli, mga kababayan ko, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabi, mahalin po natin. Sa mga dyan dilawang DDS. Payo ko lang, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, huwag niyong kakalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe bago tayo maghiwa-hiwalay. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.